Sa kauna-unahang pagkakataon, brothers and sisters, ay akin pong ilalabas yung isa sa aking mga sikreto. Alright? At aking mga weapon para mabilis kong ma-shortcut. Dati noon yung success, especially whether yan man is a business or sa company. Alright? As a professional or a businessman. Isang magandang araw na naman, Red Tool Community. Welcome once again to another episode of the Red Tool PH TikTok Podcast. Kung gusto po ninyo ang mga ganitong napapanong topic, huwag mag-alinlangan, napakahit na yung follow button. Without any further ado, tara na po, umpisahan na. Ito, share ko po sa inyo, isa lang sa mga basic na mga secrets ko na hindi ko akalain na ilalabas ko. At ito po ay talagang naging consistent ako, especially nung bagito pa ako. Ito po yung lagi kong methods na ginagawa. Mapa-businessman noon or nung mga time na nagtatrabaho pa ako, na employee pa ako. Ito po ay lagi kong ginagawa, consistent. Kaya sa mga ginagawa ko po, nag-i-excel po ako, nakaka-receive ako ng mga, excellence awards sa work dati nung bagito pa ako. Mga bonuses, promotions, etc. Ngayon po, ilalabas ko na po ito at ituturo ko po sa inyo ano ba ang pinaka-fastest way para po magawa po ninyo na mag-excel. Yan man ay sa business, kung negosyante kayo o kayo po ay professionals o empleyado, mga workers. Pag una kang pumasok, say for example, ikaw po ay baguhan, you are newly hired, right? Newly hired. So, congratulations kung ganun. At, sa unang araw po ninyo, ito po yung pinaka-crucial. Yan po yung isa sa mga will make or break things. Right? Yan yung pinaka-milestone. Bakit po? Yan po yung unang pagkakataon mo. At tanging pagkakataon mo para gumawa ng first impression na tinatawag. First impression. Yung unang araw mo na yun ang pagre-report mo sa work, sa office place mo, will create a lasting impression dun sa mga taong makakatrabaho po ninyo. Tandaan po ninyo yan. Now, they will observe you from your looks, your outfit, your gestures, right? The way you carry yourself, your choices of words, paano ka makapag-interact, right? And blah blah blah, etc. Yung unang araw na yun, o kung hindi man yung unang linggo na yun, yun yung importante. Wherein, i-implant mo sa kanilang perception na ikaw ay isang high value na tao. You can bring impact to the company, or kung ikaw man ay businessman o may client ka, nakakuha ka ng client. Yun yung una. Ngayon po, brothers and sisters, meron lang isang paraan para ikaw po ay, relentless na maka-achieve ng success and growth, whether yan man ay sa business or sa employment. Pagbago ka po sa company, hindi ka dapat magpasindak sa mga tao doon. Kahit yan man ay mga tenured na at mga solid na numbers of decades ng experience, very competent, right, high-performing employee, hindi ka dapat magpasindak. Hindi ka nandoon sa office or sa company para maging insecure sa sarili mo. Hindi ka nandun para mamansin ng mga insecurities ng tao sa'yo. Nandun ka dahil merong kang goal na tinatarget. Right? Para makasurvive ka doon sa company na yun, para hindi ka matanggal, at para ma-hit mo yung iyong metrics, KPI na tinatawag. Ngayon, kung jargon pa yan sa inyo, ano ba ang KPI? Key Performance Indicator. Yan yung performance mo, basehan ng iyong performance. Right? So, remember sa evaluation mo, right, kailangan mong ma-meet yung mga criteria. So, hindi ka nandun para mamansin ng tao sa kanilang insecurities at perception sa'yo. Hindi ka nandun para magdrama-drama. Nandun ka as a professional kasi nga, pinagkatiwalaan kanila kaya kanila hinar, kung kaya andun ka para lutasin yung problema nila.
Kaya ka nandoon. Hindi ka nandoon para mamansin ng putyang galang mga tao. Hindi ka nandoon para magdrama. Okay? Alam mo ang sinasabi ko. Alright. Now, hindi ka dapat magpasindak. Bakit? Pag naunahan ka ng sindak sa mga tao na ito, sa mga professionals din na ka-workmate mo doon, hindi mo ngayon makukuha yung kumpiyansa mo. Kasi yun yung yun yung pinaka pundasyon mo. Kailangan sa early days of your stay there on that company kapag bago ka, kailangan ma-build mo unang-una yung kumpiyansa mo. Yun yung pinaka bread and butter. Kaya hindi ka dapat maging insecure sa mga tao doon. Right? Hindi ka dapat magpasindak. Ang mentality mo is that pare-pareho tayong professional dito. May mga bagay ka na specialty, may mga bagay din akong specialty. Right? May alam siya, may hindi ko alam, may alam ako na hindi rin siya alam, at pareho namin kailangan ng isa't isa. Ganun dapat. Dahil pag nagpasindak ka, pag iniisip mo na mga professional yun dito, tingin ko sa sarili ko, kulang pa ako. Hindi mo magiging yung kumpiyansa mo niyan. At pag wala kang kumpiyansa, right, para yung kanyon na walang bala. So wala kang ipuputok. Kailangan mo ng kumpiyansa kasi yun yung pinakabala mo, yun yung pinaka-bread and butter mo para mag-gain mo yung momentum mo. Right? Para maging efficient ka dun sa mga gagawin mo. Whether yan man ay magpro-propose ka, magre-report ka, kakausap ka ng mga tao sa meeting, kailangan mo niyan kumpiyansa. I hope na malinaw po tayo doon. Pangalawa po is that, isulat mo ng kumpleto, i-research mo doon, ano ba yung gusto nilang mangyari? Kaya kanila hinar doon. So sa hiring manager mo, o sa iyong immediate manager, you have to ask him or her, ano yung gusto nila at ano yung kailangan nila. Ano yung problema na gustong malutas? You have to jot down notes. Bumili ka ng organizer, isulat mo lahat yun. Set a meeting, short meeting with your immediate manager, isulat mo lahat yun. Right? So, kailangan klaro. Pangatlo po is that kailangan alamin mo yung current na process, kasalukuyang process nila ron. Whether paano nila generate yung report, paano nila generate yung product, paano nila pinaprocess yung mga output, etc. Isulat po ninyo yun, isulat mo sa iyong organizer sa maliit na notebook mo. Alright? Pangapat ay alamin mo yung mga tools, right, na ginagamit nila. O kung sa computer, alamin mo yung mga applications na ginagamit nila pag-aralan mo. Yung first week mo na yun, kailangan master mo na yun. Right? And lastly, i-apply mo yung dinidiscuss natin sa Season 2 Resurgence of Respect kung paano bumild ng connection at interaction sa tao. Nandyan na lahat, papanoorin nyo na lang po. Yun po ay mga true-to-life wisdom at skills na applicable sa lahat ng bagay. Manood po kayo ng The Red Bull PH Season 2 Resurgence of Respect, Socialization. Kasi po, kapag hindi mo po na-establish ang lahat ng ito, ay taktika, todas ka. Wala na. Yung next month mo, kakapaka pa, wala na, mapag-iiwan ka na, mabagal ka. Yan ang lagi kong sinasabi ko sa mga tao ko, sa mga employees ko. Kailangan yung first day nyo o yung first week nyo na-establish nyo na yun. Alam niyo na kung ano yung gusto ng company, yung goal ninyo na kailangan ninyong magawa. Alright? Yung mga process, kailangan kabisado nyo na, as well as yung mga tools na ginagamit doon, whether computer application o yung process, yung makinarya, etc. You name it. And then lastly is yung kailangan close muna lahat ng mga iba-ibang mga tao doon sa iba-ibang mga department at nakabuo ka na ng connection sa kanila. Pag hindi mo yan nagawa yung first to 1 week mo, first day and first week mo, mahihirapan ka niyan. Kasi nga, dapat after 1 week, gamay mo na lahat ng mga basic na yun. Alam mo na ang ginagawa mo at alam mo ang purpose mo kung bakit ka nakasalta doon. So itutuloy po natin ang discussion to. I hope po na nabigyan ko po kayo ng isang strong at summarized tip mula sa akin, Coach The Dark Emperor. Right? Maraming salamat po at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng The Red Bull PH TikTok Podcast. Goodbye guys. God bless and peace.